Okay, happy listening po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Tayo na sa Romans 16, the last chapter, Sir John, ng Yes. Romans. Meron pa ba tayong mapupulot, Sir, na aral dito sa kasi parang na to no? Mga pandulo na no? Pero sa madami tingin ko pa. meron pa din Madami pa. Actually, hahatiin pa ito. Oh! So, Dahil may A and B. so may next week pa tayo, no? Nakaraan, Sir, natatandaan mo ba yung mga napag-aralan natin? Ito, binak ko. Isa chapter 15. Okay. Nabalak bisitahin nga ni Pablo yung mga, tama ba? Taga-Roma? Sila, no? Tapos nag-a-ask siya ng prayer. Tapos parang meron din mga nagbigay ng tulong Yes. sa kanya Okay. or sa church. Na may pangtutulong naman niya dun sa church na mas nangangailangan. So parang ganun yung naging Kasi hindi niya ginamit na pang-abuso ba? Oo. Na though may right siya sa material na gain sa pagbibigay niya spiritual na tawag dito tulong dun sa mga churches sa pinupuntahan niya, hindi niya yung ginamit for personal gain. The end. Okay. Hindi, babasahin natin at ano kaya ang ating matututunan sa huling kapitulo Okay. ng libro na to. Okay. Verse 1? Hanggang 2. Okay. Okay. Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng nararapat gawin sa mga hinirang ng Diyos. Okay. Tulungan niyo siya sa anumang pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga yun. Okay, mayroon karakter. Si Phoebe. Si Phoebe. Si Sino ba Phoebe ay isang babae. Okay. So dito hina-highlight yung ministry ng isang babae. So hindi naman specific kung ano yung actual na tinulong Ministry, na ministry na ginawa Pati dito. daw si Paul natulungan. Yes. Tapos parang binibili niya na tulungan din itong si Phoebe. Yes. Ngayon, ang binanggit naman na term dito is servant. Okay. Yung servant na ginamit dito na term ay natatranslate sa deacon. Parang diakonesa. Di ba kapag deacon or deaconess, ito yung mga nagsaserve dun sa mga... Meron talagang deaconess na tawag diakonesa. Itong mga tao na to, sila is nagsusupport dun sa mga physical needs ng church. O dun sa mga resa-resa. Yung mga menial tasks sa loob ng church. So, welcome ang mga babae din dun sa mga ganong ministry. Kung tutusin, importante ng mga kababayan sa ministry, lalo-lalo sa mga details, dun sa pagkakaroon ng maternal instinct, lalo na sa mga kabataan. Ano pa? Yung binanggit kasi dito ni Paul, kino-commend niya yung gawain ni Phoebe. The term na kino-commend ka, ibig sabihin, nakita ng ibang tao yung kaayusan ng iyong pamumuhay at Pinupuri, paglilingkod sa parang ganun. Diyos. Kasi di ba nasa Biblia din, napag-aralan din natin sa Yes. late mga chapter na tong Romans na Okay. kapag merong mga brother o brethren na may ginawang maganda, tama, siya ay ipurihin mo. Parang ganun ang dating Okay. No? Yes. Para ganun ma-edify na. siya, Yes. kung ano ikapupuri niya. At ang idea kasi dito, si Phoebe wala pa mismo sa church sa Rome. Okay. Papunta pa lang siya. So kumbaga, Pero Christian na siya. pero kumbaga, papunta pa lang si Phoebe dito sa Rome, nag-a-advance na siya ng sulat doon sa church sa Rome para pag dumating si Phoebe, ayun, Prepared na. prepared na. Also, bilang ang name niya is Phoebe, it is a feminine name na title na binibigay sa pagan god na si Apollo. Ayun. Pero, alam niyo naman na kapag ang isang tao naging Dahil Christian, Taga-Roma siya. ah, Si PB. yung tao pag naging Christian, na ang binabago lang naman doon yung puso at saka yung spirit ng tao is na quick when na-awaken.
hindi naman necessary na kailangan palitan yung pangalan. Dati ginawa natin yun. Pero yung ang ginagamit pa rin ang pangalan. Igbabago. Ikaw Meron daw. ka ba, sir? Dati? Hindi ko na natatandaan yung Ganun ba? Oo. Parang wala ata. Ala Kasi ata. yun na yun eh. Oo. Wala nang makakapalit sa John. Basta ang alam ko, yung sa'yo meron eh. Meron nga. Yung, ikaw ka mo si Goku na tinatanong. Hindi naman. Joke lang. Sino ka? Kaganon. Ivan po. Hindi, Prince. Okay, Prince. Tinanong ako nun eh. Ano maganda ng Prince? Kasi nga, anak ako ng hari. Ano ba yan? Okay, anyway. Cringy. Yeah. Okay. Anyway, kumbaga, isa sa possible na ministry ng church, ng women sa church na pinakikita dito, is yung pagsaserve sa ministry in terms of yung, for example, pag-aasikaso ng mga pangailangan ng mga nagsishare o kaya ng mga humahayo, yung siguro Actually, sa kahit pagsaserve hindi ka ng food. babae, pwede mo naman gawin. Yeah. Regardless. Yeah. And even yung pagtuturo sa sa mga younger women, diba? To submit to their husband, yung mga ganun. So, pinakikita dito na yung mga babae, meron silang part sa ministry. Okay. Sir, ano ang mga mensahe mo? O kaya mensahe mo sa mga tao na gusto nilang mag-ministry, di lang nila alam saan sila lulugar? Una muna is make sure na meron silang prayer at saka merong Bible reading life. Tsaka nandun na sila sa path of obedience. Pag nandun na yung tatlo, sama na rin natin yung fellowship. Pag hindi nila alam kung saang ministry sila lulugar, dun muna sila sa general na sinasabi ng Biblia. For example, yung simpleng mag-witness ka or yung simple na mag-ayos-ayos dun sa mga physical na bagay sa loob ng church, pwedeng mag-start dun. Okay. And then along the way, nakikita mo naman na may naman, need no? May need. Yun nga mainam sa ministry, hindi yung ina-assign lang. Yung ikaw mismo, meron kang nakitang need at ikaw nagkaroon ka ng conviction na, okay, gusto ko to. Okay. Kailangan kong harapin to. Pero syempre, babangga pa rin natin sa scripture. Kunwari, pastor, hindi naman ina-allow yung woman to have authority over man, gusto mo. Ibabalanse So, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Yes. Ganon na. Kasi baka lang siya, ambition lang siya, hindi naman talaga siya led by the Holy Spirit. So, let us be careful. Sa sir, sa bilang sa ministry natin. Okay. Kasi yung nga iba baka nakikinig sa taga-ibang church, may need din kami. Sa atin, saan na nakikita mong need ng church natin para sa ministry? Ang nakikita ko need sa atin is yung mature na mag-handle ng mga kababaihan. Hindi yung connected pa rin, lupit So, kumbaga, yung mag-guide din sa mga kababaihan na hindi awkward ba? Kasi, syempre, though yung lalaki, pwedeng i-guide din yung mga babae. Pero syempre, iba pa rin yung mas makaka-relate sila dun sa kanilang tinitingnan ate, yes. di ba? Ano pa ba? Si Atichi, si Yung Ate pagiging, Jilly. yung pag-enforce doon nag-start naman na tayo, yung mas solid ba at saka yung regular na visitation. Okay. Hindi man monthly, pero kumbaga is merong follow-through doon sa ating pag-visit. Yan. Sa discipleship, yes, nagba-Bible study tayo. Yung discipleship na Personal. in action. Yung nakikita. Active. Yeah. Kasi di ba paano nag-disciple si Jesus? Hindi lang basta turo in-example niya, in-exemplify niya yung mismong tinuturo niya. So, I think yun yung isa pang kulang sa church. Though may mga ilan ng example, may mga nagwi-witness na at nagte-testify regarding sa mga na-obey nila sa word ni God, yung active ba na, okay, ganito pala yun. Yung kung paano natin ipapasa dun sa iba, yung tamang pamumuhay according dun sa Biblia. Yung maging halimbawa yung buhay mo, no? Pero again, ang pinaka-in-need natin ngayon is yung sa women, yung mag-handle talaga. Okay. Okay. O sige sir, tuloy natin. 3 to 5. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga hentil.
Ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Okay na muna yan. Hatiin natin. Kasi yung kalahati niya dun sa ibang Okay, thought na. sige. Alam naman natin na si Priscilla at Aquila ay mag-asawa, fellow workers. Sila yung nagturo about sa Holy Spirit kay Apollos. Di ba nung... Si Apollos ang parang, kumbaga Batman si Robin si Apollos, parang ganon. Di ba ang nag-approach pa nga is si Priscilla. Pero sinabi na privately, kinausap sila ni Priscilla and Aquila. Pinakikita dito na... Ano yung mga naunang account ni Priscilla at Aquila? Ano yung mga ginawa nila? Ma-remind lang tayo. Before dito. Kasi alam ko, nabanggit na sila eh. Yun lang yung huli kong natatandaan. Pero bago pa yun, meron pang prior. At ang unang binanggit doon ay si Aquila. Yung asawang lalaki before si Priscilla. Kumbaga, magulang sila ni Apollos. Tama ba? Spiritually siguro. Ayun. Okay. Pero actually, hindi naman nag-take authority si Priscilla over kay Apollos. In-explain lang nila yung about sa Holy Spirit. Ayun. Ngayon, kasama na nag-explain doon is si Aquila. Ang gusto ko i-focus dito is yung culture na kapag nag-evangelize tayo or nag-share tayo or nag-witness tayo, mainam sana is by pair. Di ba dati nung sinend out yung mga apostles, by pair sila. Hindi nag-iisa. Ngayon kung papansin mo, Bakit, sir? syempre para mabantayan yung isa't isa, baka may mamali na masabi or may ma-remind or baka may opportunity na may kasama na magtatanong, busy yung isa na ine-explain yung isang thought, so na-address. Nahati yung gagawin. Ano pa? Yung bang tipo na pag hindi alam nung isa, mababack upan nung isa. Ang maganda dito is yung binanggit sa may commentary ni Spurgeon. Kapag daw ang dalawang nagmamahalan, okay, ay naghihilahan upang magawa ang isang mahalagang bagay, is nakakagawa sila ng mga tawag dito, kagilagilalas na mga bagay. Ito ay kabaligtaran. Kasi mag-asawa to si Priscilla at saka Aquila Sila ay kabaligtaran ng kagilagilalas na pagkakamali at kasalanan ni Ananias at Sapphira. Di ba mag-asawa din yun? Ministry din yun. Yung sa pagbibigay. Okay. So, ibig sabihin, ang mag-asawa is pwedeng humayo din. Okay? And then, mainam na... Ayun pala. So, mainam din na talagang hindi lang yung lalaki ang nag-aaral ng salita ng Diyos. Even yung babae. Yan. Lalo na kung yung babae is housewife, may mga anak, so siya yung mas madalas nakasama ng mga anak. So, it's very important. Marapat. It's very important na yung babae is alam din yung salita ng Well-versed Diyos. din. Kasi syempre, paano mo tuturuan ng maka-Diyos na pamumuhay yung anak mo kung hindi tayo aral din. Yes. Kaya nga, kapag ganun, may responsibilidad ka na din. Kunyari, may anak ka na, may responsibilidad ka na pag maturein mo yung sarili mo. Yes. Parang ganun. Okay. Tapos, ang binanggit kasi dito is may mga iglesia sa tahanan ninyo. Bakit ganun yung term? Magkakaroon tayo ng idea na yung bawat house, maiko-consider natin as small congregations. So, ibig sabihin House sa isang... church. Oo. And maaring sa church na yon merong isang tumatayong pastor. Or ibig sabihin, may tumatayong elder doon na mangunguna. Okay. Overseer, pwede. So, Leader. at saka di ba marami ang mga members ng family nun. So, ibig sabihin, kapag yung tatay talaga, o magulang is naging Christian, marami talaga silang madadamay. Kaya yung kasabihan na basta't merong na-save na isa, you and your household, di ba? Hindi naman necessarily na yung household is lahat na talaga sila. Pero kumbaga, mas madali yung opportunity na makakilala sila sa Diyos because meron nang nakakilala do sa loob ng family na yun. Yun. And that's it. Okay na. Yung kalahati ng 5 hanggang 16. Okay. Ayun na, mahaba na yan. Sige, hanggang tapos 16. dire-diretso na natin, tapos Yes. tapos na. Wow! 16 lang. Oo nga, tapos na nga. Pero mahaba yan. Sige. Pakinggan nyo ha. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa mahal kong kaibigang si Epeneto.
Epeneto sa Tagalog, na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya. Ikumusta ninyo ako kay Maria na matyagang naglilingkod para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kesa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa mahal kong kaibigang si Estaquis. Ikumusta din ninyo ako kay Apeles na subok ang katapatan kay Kristo, sa pamilya ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso. Okay. Gayon din kay na Trifena at Trifosa na mga lingkod ng Panginoon, at sa mahal kong kaibigang si Persida na marami nang nagawa para sa Panginoon. Ang dami din palang mga kasama nyo. Kasi pag binabasa kasi natin, parang si Paul lang eh. Pero lalagpas. Hindi natin, kumbaga hindi lang sila nasulat eh. Yes. No, pero sa eksena, talagang kasama sila. Binabati ko rin si Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at ang kanyang ina, na para ko na ring ina. Gayon din sina Asyncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila. Binabati ko rin sina Filologo, Julia, Nereo at kanyang kapatid na babae. Gayon din si Olimpas at ang lahat ng kapatid na kasama nila. Ito na. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Okay. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yan yung banal na halik. Tapos dyan kinuha yung iglesia ni Kristo. O, dyan kinuha yung pangalan na iglesia ni Kristo. Pero kung titignan mo, it's yung church ni God. Yun talaga yung prevalent na pangalan. Hindi siya proper iglesia noun. ng Diyos. O, hindi siya proper noun. Improper. Yes. Isa-isayin natin. Okay. Actually, ang dami ang daming mga characters sa at kwento inisa-isa natin, din Sir dito Joe. yung bawat karakter. Oo nga eh. Okay. Sige nga, Si sir. Epeneto or si... Kwento nila yan eh. Kwento ng ating mga... main character. Okay. Syndrome. Si Epeneto or Epenetus. Yeah. Kaya siya notable, isa siya sa mga unang converts sa Achaia. Yung Achaia is bayan sa loob ng Corinto. Ngayon, si Paul, hindi niya basta-basta ginagamit yung mga term na beloved, mga ganyan. Hindi niya basta-basta pinapangalanan yung mga tao kung hindi mahalaga sa kanya yung mga tao. Hindi kasi flatterer si... Kumbaga hindi siya yung bulaklak lamang ng labi at pilantik ng mga dila. Pero hindi madamot sa greeting at sa sincerity si San Pablo. Okay. Yun. So sana tayo din, hindi rin tayo madamot dun sa mga words of affirmation. Damot. Damot mo. Doon ba yun? Saan ba nanggaling yung damot-damot, fever? Yung mga maliliit na bagay na supposedly alam na dapat natin, pinagdadamot pa natin. Damot. Yung simpleng pagkamusta ka. Just sabi ko Kuya Jo, okay, kaya di ko makalimutan si Kat. Sasabihin ko sana, di ba, ikaw yung hindi bumati kay Kat ng birthday niya. Siya ba? Oo. Kuya Jo. Ayan. Yung ko sali. Ngayon, hindi, pag imagano, wag papatulad, joke lang yung mga ganun. So, yung salitang minamahal or beloved, hindi siya ginagamit. Ano ang lesson, sir? Ano ang lesson is, if you say yung salita na yon, you mean it. Hindi yung, kahit kanino na lang, sinabi mo yung ganun, di ba? Di ba, meron nga kayo endearment mag-asawa. Hindi mo naman sasabihin, oy, mahal, babe. Hindi mo naman sasabihin na gano'n kahit kanino yun. Baboy pala yung kausap. So, hindi mo sasabihin. Ngayon lang kita narinig, sir, gumamit ng salitang babe. Example nga. Oo nga, ikakat ko yan. Sige, ikat mo lang. Okay, next. Lolo mo. Okay, now. Si Andronico at saka si Junia. Medyo careful tayo dito dahil itong madalas ginagamit na meron daw babaeng apostol. Ganon? Okay.
Ngayon, sabi dito, mga kapwa ko, tawag dito? Si Andronico, kamanggagawa. Sabi dito, of note among the apostles, sabi na kinikilala ng mga apostol. Yun nga yung sabi dito. Oo, na kinikilala ng mga apostol. Hindi Hindi necessarily... kinikilalang apostol. Oo. Tapos, kung si Junya ay isang apostol, meron din sanang nabanggit kung anong church ba yung kanyang pinagpapastolan. So, hindi siya, though ginagamit to na Argument. evidence and argument para sa women apostle, hindi siya strong Hindi siya na, strong, na argument or incomplete evidence. and magiging isa stretch naman masyado. Yung iba sinasabi na mali daw ng spelling. Doon ako sa part na hindi. Tama yung spelling. Yes, babae siya. Hindi natin dinidiscount yung mga bagay na yon. Pero itong si Andronico at saka May pilit na lang kasi ng mga tao. si Junya, naging Christian na bago pa naging Christian si San Pablo. Oo, mas nauna sa kanya. Oo. So kinikilala din niyang parang parang mentor, something ganon. Siguro or... mga kapwa manggagawa na nauna sa ganun kanya, na lang. na ahead sa kanya. Okay. Next, si Amplias. Ano ang lesson doon, sir? Ang lesson doon is, sa kanila. ang lesson sa kanila is, regardless of the gender, is pwedeng magsilbi sa Diyos. Ayun. Pero regarding doon sa mga offices na lalaki yung talagang inordain ni God doon, wala namang na-violate dito. Kasi ang sabi is, of note among the apostles, kinikilala. Di ba, sir, parang sa ngayon kasi, di ba, parang naiirita na yung mga tenga ng mga karamihan ng tao. Misogynist, yung mga ganun yung sinasabi nila. Mababaw pa nga yun eh. Wala naman term na misogynist nung araw. Paano yung slavery? Sasabi, ba't inaalaw ni God yung slavery? Master at saka slave. Oo nga. Oo. Sa mga ganong bagay, hindi talaga nila magigets. Kasi hindi naman democratic mindset ang Biblia. Di ba? Theocratic ang mindset ng Biblia. Merong Diyos, tapos merong kaharian. Tsaka di kanya nire-respeto sa paniniwala mo. Gets mo Tsaka ba? in-elevate ni Jesus ang position ng mga kababaihan. Oh. But just because in-elevate, they should also know their place. Okay? So, kumbaga, as respect, ito ang isa pa nga nabasa example eh. Kung, kunwari, LGBTQIA, pwede mag-asawa pareho lalaki at saka babae. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Parang ang mangyayari na lang, di ba lalaki, yun siya nagre-represent kay Christ. Yung babae, yun yung representation ng church. Kung pwede lalaki sa lalaki at babae sa babae, ganito daw mangyayari. Si Christ ay para kay Christ. Church ay para sa church. Ano na lang ang mangyayari sa church nang wala si Christ? So parang we are left. Magulo, no? We are left on our own kapag ipinush natin yung ganun. So, sabihin natin na babae yung pastor or babae yung apostol na nagre-represent supposedly kay Christ. Tapos ikakasal din siya sa babae, which is yung bride, yung church. De babae, tsaka yung babae. Doon pa lang, common sense eh. Merong mas proper na mag-represent kay Christ doon sa area na yon. Wag sanang i-usurp. Yun. Yun yung sinasabi na curse ng babae sa umpisa. Na woman, your desire will be to your husband. Tandaan natin, ang nakalagay doon, curse. Kasi sabi mo, oy, bakit naging curse? Ayos ka, di ba? Parang magkikling yung babae doon sa lalaki. Hindi kasi yun yung actual na interpretation noon. Yung desire na yun is gusto niyang pamunuan or i-usurp. Pag sinabing usurp, merong namumuno or merong hari, gusto niyang paalisin sa trono yung hari, gusto niyang siya'y maupo. Ibig sabihin, ang temptation ng babae talaga is to... pamunuan yung lalaki. Para maging bossy, Genesis pa lang is binabanggit na yun. Bakit parang merong ibang todo yung pagkakatanong mo, okay? Wala naman. Ngayon, pero syempre, yung lalaki kailangan di ialay ang kanyang buhay para sa iglesia. So, yun naman yung opposite. Para balance. Okay. Kasi ang temptation naman ng lalaki, huwag ialay yung buhay niya. Oo. I-preserve niya. Oo. Okay. Very good. Okay, next. Ay, nako. Next. Si Amplias. Sige. Si Amplias is recorded siya as one of the early Christian dahil merong isang puntod na natagpuan na nakalagay Amplias sa libingan sa Roma. So siya yun.
Oo. Mm. Most probably siya yun. Mm. Or sinasabi naman, siya din yung binabanggit sa Romans 16 verse 8. Okay, Na? yung nakalibing doon, yun yung Okay. binabanggit. Okay. So, ibig sabihin, same person. Okay. Ano pa? Bakit dito sa part na to, ang binabate yung kay Aristobulo, ang sabi, at ang mga nakatira sa bahay ni Aristobulo. Ayan. Bakit hindi Si Aristobulo mismo. Aristobulo mismo? Isa sa mga suggestions or sabihin nating thinking ng mga scholars and even ni Charles Spurgeon na naging Christian yung household niya, yung mga kamag-anakan, pero yung tatay hindi. Oo. Pwede din. May mga nangyaring ganun. Mm. So, nakakalungkot. Okay? So, what's the lesson? The lesson is individual Okay. ang salvation. Mm-mm. Hindi siya automatic na just because Hindi yung na isa ipapasa, nakakilala no? is lahat na. Pero bakit kaya yung mga sakit, sir, na ipapasa, no? Hindi naman lahat. Ba't kaya ganun, ano? Hindi naman lahat. Hindi ba lahat? Hindi naman lahat. Kasi nag-uusap kami kahapon sa patay, ganun. Kami, diabetes kasi ganito, kaya may diabetes. Yung type, kung di ako nagkakamali, yung type 1 na diabetes. Parang ganun. Namamana. Pero yung type 2, acquired yun because of unhealthy lifestyle. Lifestyle. Next, si Rufus. Okay. Si Rufus daw ay maaaring anak ni Simon ng Cyrenea. Mark 15 verse yung 21. tumulong kay Jesus sa pagbubuhat ng krus. Tama ba? Yata. Parang siya nga yun kasi Mark 15:21 hanggang 16 lang naman yung Mark okay, na. siya yun. Yun. Ano pa? Ito naman, si Nereo. Si Nereo daw ay alipin. O katulong ng dalawang Romanong mag-asawa na pinapatay at pinalayas dahil naging Kristiyano sila. So, kumbaga, ang nag-share sa kanila ng gospel yung alipin nila. Yung katulong nila. Na-share niya. Ito sabi, noong Ganda AD ng mga 95. dulo na to, Kaya nga, noong AD 95, merong distinguished Romans na kinondemn dahil Kristiyano sila. Isa dito is yung lalaki na pinapatay, tapos yung asawa naman niya ay pinalayas. Ang servant nila, ang pangalan ay Nereo. Maaaring itong Nereo na to is yung the same na Nereo na binabati dito ni San Pablo. Wow. History to. Okay. Yung AD 95. Si Okay. Amplias, history din yun. So, kumbaga, pag sinabing history, well, yung Bible, history naman talaga. Ang point is, back up Nagtugma ito. lang, nagtugma. Back up ito ng talagang Real events. and mga archives ng tao. Ayan. Ano ang matututunan doon? Ano lesson? What's the lesson here? Ang matutunan natin dito is hindi mahalaga yung status mo. Ayun. Kanina gender. Oo, Ngayon kanina naman, gender. Tapos pangalawa is kung ikaw ba'y tatay o yung Oo. anak, yung role mo sa family. So, kasi parang, balik lang ako ng konti, ano? Sige, balikan ko. Kasi, di ba parang, naging uso ngayon kasi lalaki kayo, kaya okay lang, madali lang. Kami, babae kami. Hindi mahirap. ganun yun. Yun nga. Hindi ganun yun. Actually, meron tayong kapatid dito na sa panampalataya na nanay, babae. Hindi man siya nagsishare ng salita ng Diyos, pero makikita mo sa kanya yung sincerity na, ay, dati po, hindi po ako mate ng church, ayoko talaga. Pero dumating po yung time na nagkaroon ng burden yung heart ko na umattend. Pansin mo, nagte-testify siya. So, hindi porkit lalaki ka, pwede mo siyang gawin dahil madali lang. Hindi ganon. Yeah. Hindi ganon siya. Though may mga advantages yung pagiging lalaki, meron ding disadvantage. And so on is meron ding advantage yung babae, meron ding disadvantage. Which is ngayon, because of the kung ano about sa equality. Ayun. Yun. Hindi, yung sinasabi ko kasi pertaining kunyari sa, kunyari, mag-aasawa ka ng hindi ka panampalataya. Merong thought na, ay lalaki kasi kayo, kaya madadala nyo. Kami, babae, parang mahirap. Kaya kayo okay lang. Okay, sabihin natin na possible nga yun kasi pansin mo, yung, sino ba? Si Ruth. Hindi naman siya pure na Jew Di ba? Pero yung asawa niya is Jew. Ngayon, nadala. si Naomi, yung, ano niya, yung biyanan niya, di ba, tawag dito, hindi pa Christian yung term nun Kumbaga, godly. So, baga, because of dun sa faith nung kanyang biyanan, siya din
nagkaroon ng desire, kilalanin yung Diyos, lalaki o nadala din yung babae. Biyanan, nadala yung babae. So Pero regardless very pa rin rare. talaga. Pero rare nga talaga na yung babae yung nagdala dun sa lalaki. Parang Rare. wala ako nabasa pang account. Pero kung meron man, de sabihin lang. Hindi maganda, ano? Ang point is, kung lalaki ang binigyan ng authority talaga over, it would be a struggle nga talaga sa babae na magkaroon ng asawa na hindi Christian. Kaya nga, umpisa pa lang, sinasabi na, do not be unequally yoked with unbeliever. Hindi siya yung, hindi kasi, try natin, baka maging Christian. Hindi mo kasi sasabihin na ano yun na hindi gray area yun. Hindi yun gray area. O, yun yung linawin natin. Black and white na yun. Hindi yun gray area. Yung, Hindi siya tulad ng parang ano bang haba ng buhok mo. yeah. Yung sa INC nga. Ano ba kakainin mo. Kunwari active na INC. Aware sila na dapat ang asawa is mag-INC din. Natitiwalag sila, di ba? Ito nga lang binyag na na-attendan ko. Siyempre, alam na kapag binyag, nakikisama ako pero hindi ako nakikisama doon sa mga ritual na makikicross, makikiluhod, ganyan-ganyan. Tinatakwil po namin. Biglang may sinabi ngayon, bawal po maging ninong at ninang nung bata yung hindi naman katoliko. Sinabi? Oo, sinabi God. Paano Ako yun? naman, 4 yung binibinyagan nun Ako naman, parang tahimik lang ako. Kaya mo yan, mamaya, di ba napapansin na hindi tayo nagsasign of the cross at saka hindi tayo nagkukross dun sa noon bata, hindi mo mapapansin yun. Gagaranin mo lang. No. Kaya hindi naman na mapapansin, di mo kay bibig natin. Pero eto, advice ko Thanks pala. Pero kumbaga, advice ko na gusto ring mawin yung family nila na Catholic pa rin, kung kaya nyo naman yung ganon, go. Pero kung sa tingin nyo is may burden kayo na baka hindi nyo kaya, disrespect nyo lang yung ibang tao doon. Kasi we need to be at peace din as much as possible with Di ba all naman people. sasadyang offended sila? Oo. Paano kung pamangkin mo yon? Ganito na lang. Sa reception ka na lang umatin. Okay. Maintindihan naman yun Okay. Yeah. So baga, Ayos tips so baga sinasabi ko na ginawa ko, as much as possible, kung hindi nyo kaya, wag nyong gagawin yun. Kasi magkakaroon ng argument dun Gagawin ko tong clip, tatitle lang kung paano kung hindi ka Christian pero hindi ka Katoliko pero ninong. Anong gagawin mo? Ngayon, di ba may nakalagay doon, abagin ang barya. Hindi ko binabasa. Binasa ko lang agad, yung napupuno ka ng grasya. Kasi, the Magnificat. Di ba meron din na sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama? Sumasampalataya ko sa Diyos sabihin Anak. ko, opo, sumasampalataya ko. Ngayon pag sinabi na Iglesia yung, Katolika yun. ngayon pag sinabi na yun, nasasabihin ko, opo, maliban po doon sa may simba Katolika. Hindi pa ako naririnig, nandun yung pari Tapos nandito kami sabihin ko, opo, maliban po doon sa sumasampalataya. Tapos meron pa yung, ipanalangin mo kami yung kay Maria ngayon hanggang sa kami ay mamatay. Amen. Hindi ko nababasahin yun. Si Che nga nagninang siya. Di ba parang, tinatakwil nyo ba ang gawa ng kaaway? Tinatakwil po namin. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama? Tinatakwil po namin. Ito na. Hindi. Kasi, sumasampalataya ba tayo sa Ama? Yes, sumasampalataya tayo sa Ama natin, sa langit. Kumbaga, ikaw alam mo kung sino si God the Father. Maganda yung tips mo, sir. Maganda. Practical tips. Pero mas mainam nga, sa reception ka na lang. Kaya di mo pa sila nawiwin, sa reception na lang. Okay. Hindi naman nawala yung pagkaninong o ninang mo Kahit na wala ka din, sa reception na lang. Okay. So, yun. Kanina, gender. Dito, yung pinag-usapan natin ngayon, yung latest, position, status. Status. So, hindi porket empleyado ka lamang. Yes, hindi ka magka-influence. Makapag-influence. Yung una naman, di ba, hindi porket babae ka. O hindi porket hindi ikaw yung tatay, kasi ang may sa household, tatay Pero bakit naging Christian yung household maliban dun sa tatay? So, ibig sabihin, merong ibang influence dun na hindi nanggaling dun sa tatay. So, ibig sabihin, regardless din sa role dun sa family. Okay. Ngayon, si Asyncritus, si Plehon, si Patrobas, si Hermes. So, ano napansin natin dito? Hindi sila ganong kilala, pero nire-recognize ni Paul sila. Tatlo ba yan? Isa't isa. 4. Si Asyncritus, si Plehon, si Patrobas, si Hermes. Baka ako, si Tomas, si Toby, si Brian yan. Okay. Ngayon, itong 4 na to,
ang mainam dito, nire-recognize to ni Paul. Ano ba yung sabi dyan? Kasi sabi dito, of the rest of these names, Paul finds something wonderful to say about almost every one of them, noting their labor. Nire-recognize niya yung contribution ng bawat isang tao. Kumbaga, pinakikita niya na iba't iba yung parts, roles, and sabi nating members ng body ni Christ, pero iisang body lang yung kanilang ginagalawan. Ganda. Sana tayo din, even in our prayer, kaya rin natin isa-isahin yung mga tao na gusto rin nating ipanalangin. Kasi minsan, kunwari, nagmamadali tayo. Lord, pinagpipray ko po yung mga brethren ko po, nagabayan niyo po sila. Opo, lahat na po sila. In Jesus' name, Amen. Minsan, mag-take time tayo na isa-isahin na halimbawa is, Sir, gabayan niyo po sila Che, tsaka sila Ivan na maging maayos yung kanilang marriage in the future kung sila may magkakaanak. Si Tomas po, i-guide niyo po siya sa paghahanap ng work sa very specific na ganun. I-receive daw. Sige, i-receive niya. Ngayon, ang point lang is you take time praying for them. Sige nga, mamaya, magpa-pray tayo. Pero hindi na may legalistic na, hindi na may legalistic na, hindi ko pala pag-pray si ganito. Hindi na may legalistic na. Barangay Adbasur. Paano yung binibigay na burden sa'yo? Oo nga, election na. Yung kung ano binibigay, na burden sa atin ni God. Malacanang. Hindi. Pwede naman eh. Pero hindi inuutos ni God na ipag-pray natin yung buong mundo. Ipag-pray natin yung mga tao na binigyan na tayo ng conviction na ipanalangin. Sinabi ni Jesus yan ha. Kaya nga, I don't pray for the world. Diba? Okay. Last. Magbatian kayo ng banal na halik. Tapos na ba? Ang sabi lang dyan kasi is magbatian lang kayo. Pero actually sa English. Meron pa sila Filologo, Julia. Sila na ngayon. Sila na yan. Ngayon, kanyang kapatid na babae. Okay. So, ibig sabihin, maging generous tayo sa pag-recognize ng ibang tao. Kunwari, isa-isayin natin. Di ba? Halimbawa si... Sige nga, sir. Mag-ano ka nga dito. Kumbaga, practice natin. Sige, tignan natin. Example, yung mga notable na mga characteristic ng mga sa tingin mong... Siyempre, given na si Kuya Joe, talagang masigasig sa pag-aaral salita ng Diyos para ma-share natin is tama. Very hospitable din siya, lalong-lalo na sa sarili niyang tahanan. Di ba? Si Jai, maasikaso. And alam din niya yung mga resa-resa, yung mga alternatives, di ba? Na mga gamot instead of mga western medicine ang gamitin natin. About sa vaccine. Okay. Effective. Halimbawa naman is, wag nang yun tayo. Yung iba na lang na nandito sa likuran natin. Kunwari si Tomas. Yan. At buti lang meron tayong Tomas kasi siya yung overseer ng mga resa-resa katulad nung sa sino yung mga dapat sharean. Sino yung mga dapat i-visit. Kumbaga overall, pati yung sa registration ng SEC, yung mga pag-aayos ng papers doon, pagpa-follow up, blah, 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 ganyan. Bakit ganun yung mapagkakaan? Si Che, di ba? Every time na lang, nakakahiya na, maasikaso siya tuwing pupunta kami dito. Minsan nga gusto na namin magbayad eh. Bakit? Kasi puro kami yung kumakain. Yan. Sino pa? Halimbawa is, sino? Ikaw. Yan. Wag ako. Kasi wag na pala ikaw. Wag tayo. Kasi gagantihan kita. Ako na sila Brian. Si Brian nag-o-offer na sa kanya para maghatid dun sa mga hinahayuan na yung asawa muna. Si Yani is a very, very mature example. Hindi lang sa pag-alaga ng bata, kundi yung pag-share ng kanyang conviction pertaining dun sa tamang relationship, tamang pag-handle ng relationship. Sa family din niya, no? Yes, even sa immediate family. Next naman is, halimbawa is sila Toby tsaka si Jelly na nag-i-spend sila ng time fellowship with us kahit na meron na silang sariling mga buhay as husband and wife. Sumasama din sila sa paghayo. Ayan. Si Jelly naman is, tawag dito, alam naman natin na pinoprospect natin siya na kausapin si Kwan. Yun, para matulungan. So, kumbaga, maraming possible na blind item. Hindi naman blind item kasi mulat naman siguro sila. Okay. Then, yung mga, sino pa ba? Sila Raymond. They're very hospitable. Sila Bell. Laging bukas yung kanilang tahan. Nag-open din sila ng Bible study nun sa kanila.
And they are very diligent din sa pag-share sa kanilang mga anak. Ayan, sila Lino, sila Tanya sa pagpe-prepare din ng food. Sila yung una nag-volunteer nun, di ba, nung nag-ask tayo. So, kumbaga, there is always something to commend about dun sa mga tao sa body ni Christ. Balik ako kay Che, titimpla lang kape, hindi lang dito, kundi doon. Alam pa niya yung tamang timpla. Oh, di ba? Grabe, nawala ka na yung ulo. Sige. Grabe. Sige, paimpisin na natin. In short, Nagagalit na ako. In short, tumingin. ito tatandaan natin. Kahit na tubig yung iniabot mo sa isang ebanghelista, lalo na kay Sir John. ano ba yan? Yung pagpapala, wag na nga sa atin yung pagpapalang tatanggapin ng ebanghelista ay pagpapala din na tatanggapin mo kahit inabutan mo ng tubig. Dahil isa lang na may layo ninyo Yan, Ngayon, yung dulo nga, sir. Ano na yung dulo? sabi kasi dito, magbatian kayo ng banal na halik. Tandaan natin na kultura ito nila. Hindi natin kultura. Paano ba yan? Dumating kasi yun. Beso-beso ba? Kasi ano yun, greetings nila yun. Even sa mga rabbi, di ba, sa mga hari pa nga, humahalik dun sa singsing Di ba? To pledge loyalty. O kaya to give honor. Judas nga, di ba? So, kumbaga, culture nila yun. Nirebuke pa nga ni Jesus yung isang Pharisee Pumasok nga ako dito, hindi ka man lang nagbigay ng halik. Ibig sabihin ng greeting. Dahil nung pumasok si Jesus dun sa tahanan ng Pharisee, Baka hindi siya welcome, hindi warm. Hindi warm. Welcome pero hindi warm. Kasi ang talaga nagbigay sa kanya ng warm welcome yung babae na may alabaster jar. Yun. It's all that review. So, it's a culture. Kaso, na-abuse kasi ito culture na to doon sa Bible churches na. Ngayon, sabi ni... Sa Pilipinas mo, maghalikan ng Pilipinas. May mali siya tayo dyan, di ba pare? So, sabi ni Clement ng Alexandria, nagko-complain daw siya sa mga ibang mga churches kasi para bang wala na sa lugar yung pagbebeso-beso. Minsan pa, nagiging reason to na isipin na, ay, hinalikan niya tong si ganito. Baka daw halik ni Judas. So, kumbaga may mga kung ano-ano silang naibibigay na meaning dahil lang dun sa paghalik. O minsan pa, yung abuse ng paggamit, meron kaming sinesharean dati, nung sa previous church, may babae nagsishare, may lasing. Sabi, lasing doon? May lasing na biglang, member ng family na nandun. Sabi ganun is, magbatian tayo ng balal na halik kang gano'n ng lasing. Syempre, nakakainis nga naman yung pag may nagsishare ng gano'n. Hindi nila naman culture, ba't magbabatian kayo ng banal na halik? So, para isipin mo, may mali siya talaga. So, ngayon, para ma-avoid yung gano'n, hindi rin naman natin culture, hindi natin kailangang gawin. Hindi ba selective ka nun, sir? Hindi. Kasi, yung essence dapat. Yung essence kasi sinasabi ito, greetings For example, submission. So, ano ang equivalent nun dito sa Pinas? Nung banal na halik? Siguro sa lalaki o sa babae na nakaharap sa mas nakatatanda, magmano. Ayun. O kaya good morning. Sa atin lang may mano yata, no? Bless. So, good morning. Gamitin rin natin yung proper na respect katulad ng ate, kuya. Magbigay ka nga, sir, ng proper etiquette lesson. Hindi ata ako ang tamang tao para doon. Kasi minsan sinisira ko talaga yung tradition for the sake na makuha nila yung essence. Okay. Example, yung pagmamano. Hindi ko binabawal yung ibang tao na magmano sila sa iba. Pero pag sa akin kasi, hindi ko na, hinahayaan ko lang, hindi, wag na kayo magmano, okay lang. Ayoko kasing, sa part ko to hindi sa kanila. Ayokong magkaroon ng elevated honor yung ibang tao just because estudyante ko sila. Gusto ko na... Pinagmamano sa yung estudyante, ganun? Oo. Ang pinagmamano ko lang sa akin... Ako kasi sanay ako nagmamano ang pinagmamano ko lang sa akin, yung kunwari, mga pamangkin, ganun. Pero yung mga estudyante ko, hindi ko pinagmamano sa akin. Tumatanda ako Ano pa? Na mature ka, sir, mature. Greetings, yung good morning, good afternoon. Yun, bumate, hello. Ano ba yung mga, sir, yung mga na madalas nakokross na line? Yung mga unaware tayo tungkol sa mga ganyang proper, lang. Kunwari, estudyante na magbibiro ng below the belt sa teacher. Pwede. Oo. So, baga, hindi ka naghigpit
Pero wag naman sobrang luwag. Wala, bibiruin na wala sa lugar yung teacher. Kasi yung teacher, hindi rin naman binibiro ng wala sa lugar yung estudyante. Sa church, kunyari sa church natin, may ganun ba? Kasi underground to eh. Kumbaga, underground na komentaryo to eh. Underground eh, no? Mainam na hindi natin maabuso yung kabutihan ng Ayun. bawat isa. That's a form of respect. Isa yon. Ano pa? Ano example nung pag-respect na yon? Sa time. Pwede. Ako, minado ako, nalilito. Pwede. Pero wag naman yun natapos na yung sermon, ala ka pa. Kasi, sabi, love is not rude. Rudeness daw yung pagiging occasionally, pagiging frequently na late. Rude daw yun. Because you do not Kaya kung may dahilan ka naman talaga, siguro, ano pa? Yung laging gina-justify yung sarili. Bakit hindi nagawa yung ganito? Ganyan. That's not also right. Ano pa? Yung walang respeto actually, totoo naman, yung walang respeto sa pastor. Talaga namang mali yun, yung ganon. Though, hindi naman ine-elevate ng pastor natin yung kanyang sarili. Di ba? Binibiro pa nga sa cellphone. Mga ibang area. Bago cellphone. So, binibiro yung sa bagay na yun eh. Pero kumbaga, meron lang hangganan. Kunwari, hospitality nila, huwag mo sasagarin. Kasi pagpapakita yun ng respect. Kunwari, in-offer sa'yo yung teka, huwag nang magagalit. Kunwari, in-offer sa'yo sala, huwag mo naman kalikutin na yung buong ref. Parang gano'n. Kunwari, in-offer sa'yo yung kaliwa, huwag mo naman kunin yung kanan. Pero kung kung baga nakalublob na yung kamao, huwag mo ilublob pati siko. Ang pinupunto ko kasi dito is yung generosity ng lahat. Kumbaga, lahat is magko-contribute. Ngayon, kung lahat is nagko-contribute, hindi papasanin ng isang tao yung burden. Yun. Paano sir yung sweldo ni Tomas? Di ba malilibre siya ulit? Malilibre siya ulit. Conviction ba niya yan? Sabi niya de ko conviction siya. Ate ko. Bait yan eh. Si Tomas. Hindi kasi ako nagpalibre kay Tomas. Ay, ganun? Kasi? Kasi si Tomas is mabuting tao. Maabuso yung kanyang kabutihan. Ganun na lang. Tama. Pero in short, to sum up yung pinag-usapan natin ngayon, To wrap it up. hindi madamot si Paul. So, dapat tayo, huwag din tayo madamot sa... Hindi madamot si Paul hindi rin sa naman talaga madamot si Tomas. pag-recognize ng mga tao. Napakabuting tao niyan. And eto, lagi ko to sinasabi sa mga estudyante ko, gusto ko ring sabihin now, bilang closing. 3 bagay yung lagi kong tinuturo sa mga students niya. 3. Brace yourself, guys. Matuto tayong mag-sorry, Yan na. matuto tayong magpasalamat, at matuto tayong magpaalam. Sorry kasi may mga pagkakataon na nahagawa tayo ng mali sa ibang tao. At tayo din sa Diyos. So, importante yung sorry because we accept our humanity. Sorry na nga. Weakness sins, okay? With humility. Hindi yung ganito na, tanong kanina pa kasi nagsosorry, ayaw pang, hindi ganun, with humility. Sorry na ako. Nasa iyo na yung bola. Sorry na ako. Hindi dapat ganun. With humility. Parang may something na Hindi naman. yung yung babae na yung bata na, sorry na nga, Ate Karen. Oo. Sorry. Pero hindi pa sorry. May humility yung sorry. Mag-effort ka na hindi na siya maulit. Number 2. Sincere siya. Yeah. Number 2 is pagpapasalamat. Nagpapasalamat ka kasi hindi dahil gusto mo makaulit. Salamat. Nagpapasalamat ka because hindi niya required gawin yun sa'yo or ibigay yun sa'yo, yet ginawa niya pa rin. Na-appreciate mo siya. So, ina-appreciate mo siya sa ganung bagay. Ano ba yung mga ibang forms ng pagpapasalamat? I appreciate you. Mga Hindi, ang sabi ko naman kanina sa 3, sasabihin mo talaga. Okay. Salamat. Sasabihin mo talaga. Sir John, salamat. Okay, next. Alam naman kasi sa hulog yung And yung pangatlo is magpaalam. Ayan. Kahit na nga ba very close kayo ng tao, okay, kunwari, hindi sa'yo yun, kahit na best friend mo pa yun. Pero sa asawa, syempre, common property. Kahit na close friend pa kayo, kunwari, meron siyang mga gamit dito, ayan, sa loob ng ganyan, paalam ka naman.
Di ba? Kahit na alam mo namang ipapahiram niya, paalam ka. Ipapaalam mo na lang din. No? Yung pagkatok sa pinto, yun, isang example yun. Di ba? Papansin mo naman, di ba? Pag, kasi baka ako nakahubo ka o gano'n, di ba? So, yung tatlo na yun. Pasalamat, mag-sorry, at saka, tawag dito, magpaalam. Dapat sinama mo din yung pakiusap. Talaga, sir. Part na yun. Kasama. Oo. Kasi papaalam ka eh. So, nakikiusap ka din. Di ba? Pwede bang mahiram? Sa bagay, At ang pakiusap, okay, simplihan ko lang, ang pakiusap, hindi naman just saying the right words, hindi naman yung logic word na, please, bilang Pilipino, marami tayong salita na ginagamit, panghalili. Ano yung panghalili? Pwedeng gamitin pangpalit. Okay. With the same essence Yes. and meaning. Paki, maaari ba, pwede ba, Maaari ba ginang? makiki, pakipa, yun, mga ganun term. Minsan na nga kahit wala yun basta nasa tono Oo. Ano mo yan? Ngayon pag chat, be careful sa pagsasend na tono yun. walang tono ang chat at text. So, careful doon. Huwag ka rin magka-caps lock. Mga MIL, mga media and social media ethics lang din. Wow! So, yun lang. Ayun lang. Ang pinaka-lesson talaga natin, sir, huwag tayong maging madamot sa ating mga kapatid. Yes, Lalo exactly. na kung tungkol din sa ikaka-edify nila. And huwag din natin ipagdamot yung maitutulong natin sa kanila. Hindi man tayo pare-pareho ng kayang itulong ng social status, ng sabihin natin na role, ng kakayahan, pero iisang iglesia at iisang Diyos lang naman yung ating pinagsisilbihan. So, ibig sabihin, pag nag-grow yung church, nag-grow lahat. Yun. Damay-damay yun. So, yun lang. Guys, thank you. God bless everyone. Okay, bye. Salamat. Salamat. Salamat.